So, yung mga ka-good vibes, welcome back again to my YouTube channel. So, ngayon, gusto namin i-share sa inyo yung nag-experience ng aming baby na nagkaroon ng pneumonia. Hindi naman sinabi sa kanya na siya ay merong walking pneumonia. Basta sinabi lang, may pneumonia po ang inyong anak. Pero ito ang nangyari, mga ka-good vibes. Ang lakas-lakas ng baby namin. Sobrang lakas, masigla siya. Pero nung kinaagumagahan, mga ka-good vibes, nagkaroon siya ng lagnat. Magising niya ng alas 5:30, may lagnat na siya. So, dahil naramdaman namin siya, pinainom namin siya agad ng paracetamol. And then after that, naglalakad-lakad siya hanggang sa masubsob siya sa semento. So, nagkaroon, buong ulo niya, mukha niya, kaya pasubsob na mukha niya, gano'n. Nadapa siya, mga ka-good vibes. So, sa semento na yon, sa tiles, sa mismo, sa matigas yung tiles na yun, di ba, semento na yon. So, nagkabukol siya rito sa kanyang noo. So, nilagyan namin siya agad ng yelo. Yun ang first aid dyan, yelo, malamig, kailangan lahat na madampihan siya talaga ng malamig, diinan mo na may malamig na tela para humupa yung kanyang bukol. Kasi lalaki ng lalaki yan, kang pumutok yun, di ba? Iba mas gustong pumutok. So, nakakatakot naman yun. So, yun, nilagyan lang namin siya ng yelo, yan, hanggang humupa na humupa. Tapos ng mga ka-good vibes. So, papasok kasi ako sa opisina nun eh. So, nung papasok sa opisina mga ka-good vibes, so, sabi ko, okay naman to baby ko kasi napainom na ng gamot, tapos, hindi namin medyo pinansin yung pagka-untog niya sa semento na may magkakaroon ng dahilan para siya ay magka-seizure. So, alam ko, napainom na siya ng gamot. So, sabi ko, bago iwanag, punasan na siya. So, parang mag-37 na lang yung sinat niya. Tapos, naramdaman ko, parang pinapawisan naman na siya. So, bumaba na yung lagnat niya hanggang maging 36 mahigit. And then, nung pumasok ako, mga 10 a.m. na, pinainom muna daw siya ng gamot, pero bigla na pala siya nag-seizure. Bumagsak siya muli. Hanggang sa tumirik na yung kanyang mga mata, tumirik, ayan. Tapos, sumuka siya. Ito yung kwento ng aking asawa at ng kanyang tita kasi sila yung naiwan sa bahay. So, tumirik yung mata niya, sumuka siya. So, lumabas yung suka niya sa ilong, sa bibig. So, itinakbo agad namin siya sa ospital. So, mas maigi na takbo nyo agad siya sa ospital, sa malapit na ospital na meron kayo. Itakbo nyo na agad. Huwag na kayo mag-atubili, huwag na kayo maging doktor, kwak-kwak. Kung ano man yung gagawin ninyo na. Hindi, gagawin nyo, didiinan nyo, wag. Kung wala kayong alam sa first aid pa lang, itakbo nyo na agad. Pero kung meron kayong alam, so alam nyo na anong gagawin nyo. So kaya kami, wala kami alam na first aid eh. So itinakbo na lang namin siya tinakbo na lang sila agad sa ospital. Tapos so din na siya sa ospital, binigyan siya na agad na pang anti-dehydration kasi na-dehydrate na siya. So nung na-test na siya doon, 39 na pala yung kanyang lagnat, tapos dehydrate na siya. Tuyo na, naging kulay black na, nagiging gray na yung kanyang mga labi, makikita mo sa kanyang mga mata, parang natamblay na agad. So, yun, tinurukan siya agad na nasweruhan na siya agad. Pero bago siya nasweruhan, mga ka-good vibes, yun ang mahirap ay yung manipis ang ugat ng inyong baby. So, putol-putol yung so, pumuputok kada turok ng karayom. So, ang hirap nun. So, nagwawala pa siya. So, yun. Hanggang sa makuha naman nila yung tamang ugat, natuturukan nila ng karayom. Pero, di ba ang hirap na makita mo ang anak mo, dami turok, hindi pa rin nila makuha. So, ayun. Naturukan naman siya sa awa ng Diyos. Nasweruhan naman siya agad, mga ka-good vibes. So, yun ang maganda, mga ka-good vibes. Itakbo nyo na agad sa malapit na hospital. Huwag na kayong mag-atubili. So, ayan, nung tinakbo na siya, so, nasweruhan na nga siya, tapos na-x-ray na rin siya, at CT scan, kasi tatanungin ka, kung ano ba nangyari, una, nagkalagnat, tapos nalagnat, nadapa siya, so, hindi namin alam ang dahilan, kung yung pagka-seizure niya ay yung pagkauntog ba, o yung lagnat niya, so, CT scan din siya. So, after niya mas-CT scan, buti, thank you Lord, dahil negative, walang problema, doon lang talaga siya nagkaroon ng bukol, dito lang walang hemorrhage na nangyari, dito lang talaga sa noo. Okay. Huwag lang sa likod, masama pag sa likod, mga ka-vibes. Pwede magka-hemorrhage yung kanyang utak, yung ulo niya, so magka-problema. So buti dito sa noo lang, thank God, walang nangyaring hemorrhage. So yan. Pero, may pneumonia siya. So, natitake agad na may pneumonia siya. Diba?
wala siyang ubo eh. Kung dati naramdaman na yung ubo siya, may pasulpot-sulpot na ganun lang. Ganun lang. Pero lakas-lakas niya. Pero nagka-pneumonia siya. Nagulat kami, pneumonia pala siya. May mga plema sa baga niya, ay daming plema. So, yan, nag-detect na yon, binigay siya agad ng antibiotic, mga kagulat. So, hindi muna kami agad pinauwi ng hospital, kailangan daw siyang i-admit. Pero, ang problema mga ka-good vibes, nung i-admit siya, ay meron pala rin siyang COVID. So, ang mahirap ka mga ka-good vibes, may pneumonia ka na, nagka-COVID ka pa, diba? Ang hirap mo para sa anak mo. Diba, masama yung magkakaroon ka ng COVID, may pneumonia ka pala, nung baby pa lang, diba? Mas maigi na ikaw na lang na ina, diba? Ikaw na ama, kayang-kaya mo, pero sila, makita mo yung mga anak mo. Diba, ang hirap. So, ang gagawin mo na talaga ay magdasal para gumaling na sila, mawala na yung sakit nila, diba? So, yung mga ka-good vibes, hindi mo aakalain na magkakaroon ng pneumonia ang iyong anak na malakas. Hindi natin alam kung walking pneumonia ba siya. Hindi kasi binanggit na walking pneumonia. Hindi kasi nagano'n ng balita na ano lang namin, na-search lang namin yun. Doon lang kami nag-search ng about sa pneumonia nung nalaman namin na may pneumonia siya. So, nang pagka-search namin, marami palang may sakit na gano'n na nagkakaroon ng walking pneumonia. So, baka, inisip namin, baka yun nga, walking pneumonia yun sa anak namin. Kasi malakas siya, masigla. Tapos, meron pala siyang pneumonia, nagka-COVID pa. So, yun. Kaya ingatan natin mga anak. Hindi natin alam sa mga pinupuntahan natin. Mga nakasalamuha pa na tayo. Pero, excuse me, hingin ng motor eh. New Year kasi guys. So, hindi natin alam na meron palang may mga pneumonia, may mga umuubo. Kasi baby niya nagpe-face mask, diba? So, kami, nag-i-aral sa amin ngayon na itigil muna yung mall, sa mga crowded na tao, itigil muna. Dahil sa panahon ngayon, pabago-bagong panahon, mainit, malamig, diba? So, nagkakaproblema din na maano ng katawan ng mga bata, hindi kaya. So, ayan. Mahirap. Bakterya kumapit sa anak natin, hindi natin alam na iba na pala. May pneumonia na pala. So, ayan. So, yun nung una. Kami, oo, meron kaming ubo. Pwedeng kami din nakahawa sa kanya. Kasi, umuubo kami. Pero hindi namin akalain na magkakaroon siya ng pneumonia, mga kalugba. And after nun, yung isa ko namang anak, si Astin, after ni Oswin, si Astin naman, so, ginamot na siya ng 5 days sa pneumonia niya. Gumaling na, 7 days, gumaling na siya. Tapos si Astin naman nagkaroon ng ubo. Wala siyang pneumonia. Pina-x-ray namin siya, pero wala ubo. Kasi ubo siya ng ubo. Thank God that wala siyang pneumonia. Madalas na tamaan kasi ng pneumonia ay yung mga below 5 years old. Ayan. Yun ang madaling kapitan ng mga pneumonia. Kasi mahina pa yung kanilang mga baga, immune system nila. So, yan. Yun yung nangyari. After nun, nagumaling siya ng 7 days. After 7 days, after 5 days, guys, kasi yung anak nga namin pangalan, nagkaubo, pwede palang mahawa ulit. O, pwede pa palang bumalik yung pneumonia ng baby namin. Hindi namin alam kung nahawa kay Ase sa atin yan ng umuubo. Kasi dinala namin siya sa hospital eh. Yun yung video ko guys, yung second video, yung first video ko, yun ang panoorin nyo kung bakit bumalik yung pneumonia ng anak ko. Ito, yung una, bumalik siya. So, hirap. Kasi, pwede na naman siyang turukan ulit. Kasi tinurukan ulit siya, ginawa na ng dugo, in-x-ray ulit siya. Doon yan, nag-detect namin pneumonia pa siya. Kasi may mga plema pa yung baga. So, yan. Nagagamutan. New Year na nga. Nagagamutan pa kami, guys. October 31, mag-New Year na ulit. Yung last na gamutan niya ay sa January 2. Ayan. Sana gumaling na talaga tuluyan. Kasi, we pray na wag na bumalik. Kasi kapag bumalik na naman, i-admit na talaga siya. So, we pray na wag na bumalik. Kaya, we pray na alis sakit na 2023. Goodbye 2023. Kung may mga blessing man, thank you so much. Pero, goodbye 2023 sa mga sakit na binigay mo sa amin. Goodbye na, iwanan ka na namin, huwag ka nang sumama sa amin, at gagaling na kami lahat. Yan ang prayers namin. And 2024,
good health na and healthy living na kami. Gagawin na namin kung ano yung mga tama. Ayan. At itatama na namin lahat. Unti-unti namin gagawin kung paano itatama lahat. So, ayan mga ka-good vibes. So, ngayon, wala na kami mall-mall. At least makakatipid pa, diba? So, yung mga ka-good vibes, ingatan po natin yung ating mga anak. Mas maigi na, huwag natin sila dalhin sa mga crowded places, lalo ng mga baby pa lang, yan, hindi pa nila kaya mag-face mask, diba? So, tayo mga magulang, mga nakatatanda, huwag po tayo buubo sa may mga baby, dyan, kasi mahawa sila. Okay, and thank you, and bye-bye, and wishing you all a happy new year, and healthy. Bye-bye, and God bless you all. Thank you.